habang kumakain, pinapakain ko yung dalawang bata. Sabi ni Jay, "Tita, nanaginip ako." "Oh, ano nga yung panaginip mo?" "Nakakita ako ng yung parang nagdodrawing sa taas, sa langit." "Anong drawing?" Ako, "Heart po." Wow. Tapos dinugtungan niya, "Tita, meron pa ako nakita rainbow." Kung maiisip po natin, rainbow is a sign of covenant ng Diyos kay Noah. And love coming from the Lord. Ngayon ba, kapatid, nafe-feel mo ba? Mahal ka ng Diyos. Kung hindi mo feel, ngayon it's a reminder through a small kid na ang pag-ibig ng Diyos palaging nakalaan sa bawat isa. Napakasimpleng panaginip, pero it reminded me na, wow, kahit sa dami-dami ng problema at pagsubok na pinagdadaanan natin sa ngayon, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili. Sabi nga, nothing can separate us from the love of God. Amen? Tayo nga dito, yung nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa umagang ito, tayo mo tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this beautiful day, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami magkakasama-sama, na mapapurihan ka, aming Panginoon. Tunay na ikaw ang Diyos na dakila, tapat, kailanman ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig mo, ang habag mo, ay palaging nakalaan para sa aming lahat. Kaya Lord God, ang papuri ay para sa iyo lamang, O Diyos. Lord, aming itinataas ang aming mga puso sa oras nito. Kung may nakikita kang karamihan, Panginoon, pakalinisin mo ito, Panginoon. Para maging karapat-dapat kami, Lord God, mamarap sa iyo at makapagtaas ng papuri at pagsamba sa iyo. Salamat sa iyong presensya sa oras nito, Lord God. Oh, Holy Spirit, we welcome you in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, come. Oh, punuin mo ng iyong presensya ang apat na sulok ng tahanan na ito, Panginoon. We welcome you, Holy Spirit. Freely move in this place. For where is your Spirit is, Lord, there is freedom, there is liberty, there is joy, there is healing that will flow. Oh, Holy Spirit. Lord, dalangin namin sa oras na ito na kami ay magpupuri, magtataas ng mga awit ng makalangit, Panginoon. Makita mo yung puso na tunay na nais ka lang ang papurihan. Isasantabi namin lahat, Panginoon, ang aming iniisip, and we will focus on giving what is due to your name, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, fill this place with your presence. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, Lord.
bakit kami magpupuri at magpupuri sa oras na ito. Tanggapin mo, Lord God, ang papuri at pagsamba na iaalay sa iyo ng iyong mga anak, Panginoon, sa oras na ito. And Holy Spirit, you are free to move in the midst of us. Thank you, Lord Jesus, for the liberty and the opportunity that you have given us para makapagpuri sa iyo sa oras na ito. Dakilain ka, Panginoon. Papurihan ka. Itaas ang iyong nag-iisang pangalan, Jesus. Kapatid, nagitin mo nga ang pangalan Jesus. Jesus! Who is worthy of all praise. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You are good, Panginoon. Sabi kapatid, sa awitin, or sa Psalms, chapter 100, verse 4 to 5. Enter His gates with thanksgiving. May pasasalamat. And His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. Anong pangalan na i-bless natin? Jesus. And verse 5, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Handa ka na magpuri sa Panginoon ngayon. Amen. Tayo umawit ng masayang awitin. Nagsasabi ng Diyos natin sa mabuti.
kaming lahat, Panginoon, na may pasasalamat sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Jesus, worthy and worthy of all praise. Oh, purihin ka, Panginoon. Kulang ang salita, kulang ang aming bibig, Panginoon, upang maipakita namin ang aming pasasalamat, ang pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. But this is all that we have, Lord. At nais namin ang taas ng pagpuri sa iyo lamang, Lord. Pasasalamat, pagdakila sa iyo, Panginoon. Oh, purihin ka. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na kami nakakapagpuri sa iyo. Papurihan ang nag-iisang pangalan, Jesus. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Salamat sa habag, sa awa. Tunay ikaw ang Diyos na nararapat papurihan at itaas sa aming kalagayan.
We exalt your name, O Lord. You are worthy of the highest praise from your people. And once again, Lord, thank you for your presence that is freely moving in the midst of us. And as we continue to worship you, through listening to your living word, O Lord, may you see us, our hearts, faithfully praising the name of Jesus. To you alone, Jesus, we give all the glory, praise, and thanksgiving. This is our worship in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Po natin ang ating Panginoon. Good morning po. Welcome back. Ang inyong pong pastor. So praise God, isa po nga pinagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. Tunay nga na kay sarap magpuri, sumamba sa ating pong Panginoon. Amen? Ramdam niyo ba ang presensya ng Diyos sa ating pong kalagitnaan? Yun po yung kagandahan pag ang mga anak ng Diyos ay nagsama-sama na magpupuri, sasamba sa Kanya, ay patuloy na patutunayan ng ating pong Panginoon ang Kanyang sinasabi sa Kanyang salita, na pag merong dalawa o higit sa dalawa na nagkatipon sa Kanyang pangalan, tiyak na siya ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. So as we give our worship and praise and thanksgiving and adoration sa ating pong Panginoon, patuloy lamang po natin ituon yung ating pong mga sarili sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Higit sa lahat sa ating pong pakikinig at pagtanggap sa salita ng ating pong Panginoon, dahil alam naman po natin na ang salita ng Diyos ay napakalaking na itutulong nito sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Maliwanag ang sinasabi ng Kanyang salita na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, hindi lamang sa kanin, hindi lamang sa mga masasarap na mga pagkain na kinikrave mo, kundi higit sa lahat ang salita ng Diyos na siyang nagpapalakas, nagpapatatag at nagpapatibay ng ating pong pananampalataya. Yun ang kailangan po natin. Yung patuloy na tumatag, tumibay yung ating pong pananampalataya. Dahil tanggapin man natin o hindi ang isang katotohanan, habang tayo nabubuhay, meron po tayong pagdaraanan na mga pagsubok at problema sa ating pong mga buhay. Ang katotohanan nga, kahit ikaw ay nakaupo dyan, marami sa atin, yung isipan po natin ay nag-aalala. No? Yung puso po natin nababagabag, natatakot dahil sa mga pinagdaraanan natin sa ating pong mga buhay. Pero walang pagsubok na inalaw at iaalaw ng Diyos sa ating mga buhay na hindi mo ito mapagtatagumpayan. Lalong-lalo na kung ang Diyos ang iyong sinasampalatayanan, magtatagumpay ka. Hindi sa iyong pong lakas, hindi sa iyong karunungan, hindi sa iyong diskarte, kundi sa biyaya at tulong ng ating pong Panginoon. Kaya nga, I encourage everybody na patuloy lamang po natin ipagkatiwala ang lahat-lahat sa Kanya, ang buhay po natin, lahat ng alalahanin po natin. Ganun talaga ang buhay. Pero merong pangako ang ating pong Panginoon na tayo na nagsuko ng buhay sa ating Panginoon, na tayo na patuloy na naglalagak ng pagtitiwala at pananampalataya sa ating pong Panginoon, hindi po tayo talunan. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, hindi ka talunan. You are more than conquerors. Amen? Higit pa tayo sa mananagumpay. We are a victorious believer. We are a victorious follower of Jesus.
tayo ay mga mananagumpay na anak at tagasunod ng ating pong Panginoong Jesucristo. Bago po ako magbahagi ng salita ng Diyos sa umagang ito, nais ko lamang pong pasalamatan ang bawat isa sa inyo pong walang sawang pananalangin habang ako po ay nasa mission field, habang ako po ay nakikipag-usap, nakikipag-meeting, at ini-organize ang isang malaking gawain na ito ay mangyayari sa September 7 up to October 3. No? Yung Healing Crusade ay magsisimula po ng September 30 hanggang October 2, at yung October 3 naman po ay Revival Night sa isang probinsya. So, medyo patuloy po tayong manalangin dahil ang gawain ng Diyos na ito ay hindi lamang para sa mga mananampalataya, kundi higit sa lahat, ito ay nakasentro sa mga tao na wala pang pagkakilala sa ating pong Panginoon. Yun po yung mandato po natin. Yun po yung dahilan kung bakit po tayo tinawag, pinili ng ating pong Panginoon at ipinaranas ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Na tayo po ay kanyang maging daluyan ng kanyang pagpapala, maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos na nararanasan po natin, maging daluyan ng kaligtasan na ini-enjoy po natin na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So, maraming salamat po at patuloy niyo po pa rin po akong isama sa pananalangin dahil hindi rin po magtatagal, ako rin po ibabalik po doon. Ano? So, praise God. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya. Katabi kita ngayon. Akala nyo, nakalimutan ko yung ating pong magic word. Praise God. Buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng John chapter 6, beginning verse 1 up to verse 9. Okay? Ito po ay yung pangyayari ng ating pong Panginoong Jesus ay naglalakbay kasama ang kanyang mga alagad at siya po ay sinusundan ng napakaraming mga tao dahil gusto po nila na hindi lamang makadaupang palad ang ating pong Panginoon, kundi higit sa lahat ay kanilang mapakinggan ang mga kahangahangang pagtuturo at pangangaral ng ating pong Panginoong Jesucristo. Meron naman sa kanila na kaya sila sumusunod dahil gusto nilang makaranas at makatanggap ng mga himala at pagpapala mula sa ating pong Panginoon. So makikita po natin dito na meron pong mga sumusunod kay Kristo na iba't iba yung intensyon, iba't iba yung layunin nila kung bakit sila sumusunod sa ating pong Panginoong Jesucristo. No? So, okay? Okay, ayan po, basahin ko po ang salita ng Diyos. Sabi ganon, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a great multitude followed him, because they saw his miracles, which he had did on them that were diseased. And Jesus went up into the mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, the feast of the Jews, was night. When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he said unto Philip, whence shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered, 200 penny worth of bread is not sufficient for them,
that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, there is a lad here. Meron daw isang batang lalaki who had 5 barley loaves and 2 fishes, but what are these among so many? So, dito po, makikita po natin, mga minamahal kapatid, na nung sinusundan si Jesus ng napakaraming mga tao. Sabi ka nung sabi ko binasa, a multitude of people. Pag pinag-uusapan yung salitang multitude, ito ay umaabot po ng 1,000. Okay? So, ganoon karami ang mga taong sumusunod kay Jesus. Saan na siya mapunta? Hindi nawawalan ng tagasunod si Jesus. At dito po sa pangyayari ito, itong mga tao ito, marami sa kanila ang layunin at dahilan kung bakit sila sumusunod kay Jesus. Dahil marami sa kanila ay nakaranas ng pagpapagaling sa kanilang mga sakit at karamdaman, nakaranas ng himala, at yung iba naman ay nakaranas ng pagpapalaya mula sa pagkakaalipin sa masamang espiritu. At dahil sa kanilang paglalakbay, hindi po sinabi kung gaano kahaba, gaano katagal yung kanilang paglalakbay. Pero sigurado po na medyo matagal at malayo yung kanilang nilakbay dahil makikita po natin dito, nung ituon ni Jesus ang kanyang paningin sa mga taong ito, nakita niya ang tunay na kalalagayan. Sa mukha pa lamang ng mga taong sumusunod sa kanya, kitang-kita niya na ang mga taong ito ay nanlulupay-pay, nanghihina, pagod, at higit sa lahat, gutom. Okay? Pero, hindi lamang basta nahabag si Jesus sa kanyang nasaksihan at nakita sa mga taong ito, gusto niya na mapunan at masolusyonan yung kanilang kalalagayan at nararamdaman at nararanasan sa mga oras na iyon. Kaya nga, tinawag niya si Philip at sinabi niya kay Philip, bigyan ng pagkain ang mga taong ito. Pero alam niyo po, nung marinig ni Philip yung utos ng ating pong Panginoong Hesus, imbis na sumunod, meron kaagad siyang idea. Meron kaagad siyang reasoning. Ano? Ang tinignan ni Philip ay yung dami ng tao. Ang tinignan ni Philip yung magagastos o gagastusin nila upang mabigyan ng pagkain ang mga tao ito. Alam niyo po, sa ibang translation, sinabi pa ni Philip, nagdidilim na at wala silang pwedeng puntahan upang makabili ng pagkain para sa mga tao ito. At kung meron man, hindi sasapat yung mabibili nila dahil kung titignan po natin, yung lugar ng Galilea ay hindi po ito syudad. Ito ay isang nayon, isang village. No? Noong mga panahon na yon, wala pang Alphamart, wala pang 7-Eleven, at wala pang OC. Yung iba, hindi OC ang tawag nila. Save O. Amen? So, makikita po natin, wala pa itong mga ganitong mga bilihan. Kaya yung si Philip, ang tinignan niya kagad, ang naging concern niya, hindi sapat yung resources na meron sila, at sobrang napakarami ng mga tao ito. Kwenta niya kagad eh. No? Na pwede nilang gastusin para magkaroon lamang ng konting kakainin ng mga tao ito ay isang taon na sweldo ng isang tao. No? So, kwenta niya kagad. Pero, si Jesus, bago niya inutusan itong si Philip, alam na ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin.
Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, alam na ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. Kaya huwag kang mag-alala. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Di ba doon sa ating pong binasa, ang ganda nga, sa verse 6, sabi ganoon, and this he said to prove him, for he himself knew what he should do. Amen? Kaya ang pamagat po ng ating pong pag-aaral sa umagang ito, God knows. At yun po yung katotohanan. Walang maililingid sa Diyos. Anumang sitwasyon, meron po tayo. Anumang kalalagayan, meron po tayo. Hindi lingid sa Kanya. Pati ang pag-aalala mo, pati yung sakit at karamdaman mo, pati yung pangangailangan mo, yung concern mo, yung takot mo, alam lahat ng ating pong Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, bago pa lamang lalangit ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na nandito sa ibabaw ng lupa, ano? Kilala ka na ng Diyos. Amen? Kilala ka na ng Diyos. At ito pa ang maganda. Hindi lamang tayo kilala ng ating pong Panginoon, kundi kilalang kilala. Minsan nga, kahit sarili natin, hindi natin kilala eh. Nadadaya pa rin tayo. Kahit yung mga taong kasama natin lagi, kahit yung asawa mo, anak mo, magulang mo, kaibigan mo, hindi kanila kilalang lubusan. Pero ang Diyos, kilalang kilala niya po tayo. No? So kung ganoon ang katotohanan, wala tayong dapat na ipag-alala. Huwag tayo maging kagaya ni Philip. Okay? Pag merong sitwasyon, agad-agad, ang iniisip, yung kakulangan. Ang iniisip, yung mga bagay na hindi niya kayang gawin. Pero ang ating pong Panginoon, pag merong inutos at gustong ipagawa sa atin, hindi niya tayo hayaan na gagawin natin na mag-isa, sisiguraduhin niya na ikaw ay kanyang sasamahan. Amen? Sa panahon na ikaw ay mahina, siya magbibigay sa iyo ng kalakasan. Sa panahon na ikaw ay natatakot, siya ang magbibigay sa iyo ng tapang. Sa panahon na ikaw ay nawawalan ng pag-asa, siya ang magbibigay sa iyo at magsisecure sa iyo, na siya ang iyong pag-asa. Sa panahon na ikaw ay mayroong pangangailangan, sisiguraduhin niya na siya ang iyong Jehovah Jireh. Siya ang iyong provider. Sa panahon na ikaw ay merong sakit at karamdaman, sisiguraduhin niya, hindi niya hayaan na ikaw ay nag-iisa, kundi sisiguraduhin niya, hindi ka lamang niya sasamahan, kundi ipaparanas niya sa iyo na siya ang iyong Jehovah Rapha, ang iyong dakilang manggagamot, ang Diyos na magpapagaling sa iyong sakit at karamdaman. Because God knows. He knows us. Bago pa dumating ang iyong pinagdaraanan, bago pa dumating ang iyong sitwasyon, alam na ng Diyos, meron nang nakalaan na solusyon ang Diyos. Amen? Alam niyo, sa ganda nga at sa grabing kasovereign ng ating pong Panginoon, hindi niyo ba alam na alam niya kung anong simula, gitna, at dulo ng ating pong buhay? Bakit? Maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. He is the Alpha and the Omega.
He is the beginning, maging sa gitna ng iyong buhay, and He is the end. Siya ang kaganapan, siya ang kasimula, at siya ang kaganapan ng lahat. So, dapat lalo po tayong magtiwala sa Kanya. Lalo po tayong manampalataya sa Kanya. Dahil yung Diyos na pinaglagakan natin ng ating pong mga buhay ay hindi tayo basta na lamang binigyan ng buhay at pababayaan na lamang. No? Jeremiah chapter 1 verse 5. Tignan niyo po ang sabi ng Diyos kay Propeta Jeremias. Sabi ka noon, before I formed you in the womb, bago daw tayo hinugis o binigyan ng buhay sa sinapupunan ng ating mga ina. Anong sabi nila? Before I formed you in the womb, I knew you. Sabihin ko sa iyong katabi, kapatid, hindi ka ba iniluluwal ng iyong nanay? Nasa loob ka pa lamang ng sinapupunan. Kilala ka na ng Diyos. Ang katotohanan nga, siya ang naglagay ng bawat parte ng ating pong katawan. Kaya nga, huwag ka magreklamo. Kung yung mata mo, malaki. O yung mata mo ay maliit, singkit. Lahat yan, ang Diyos ang gumawa ng bigay sa iyo. Walang aksidente. Hindi niya pwedeng sabihin nung inilong, ay, bakit ganun yung isang tenga nung nilalang ko? Hindi. Lahat tayo ay merong kanya-kanyang disenyo mula sa ating pong Panginoon. Tuloy ko, sabi na, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Kaya tingnan niyo po, kung i-compare natin yung buhay natin ngayon, hindi na tayo kagaya ng ibang mga tao. Because you and me, all of us in this place, we are set apart by God. Iba na po tayo. Inihiwalay na tayo sa gawa ng mundong ito. Dahil merong kakilang layunin ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Ito pang maganda sa aklat ng awit 139 verse 1 to 5. Ito naman po yung sinabi ni Haring David. Okay? Sino si Haring David? Siya ang naging hari ng bayan ng Israel. Bago siya naging hari ng bayan ng Israel, siya ay naging tagapag-alaga muna ng mga alagang hayop ng kanyang mga magulang. At hanggang siya po ay naging sundalo ng bayan ng Israel, hanggang siya ay ginawang hari ng bayan ng Israel. At maging si Haring David, nagkaroon siya ng pagkaunawa kung sino tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. Sabi nga nun, sa Tagalog, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Okay? Ibig sabihin, walang maitatago sa Diyos. Lahat lantad sa Diyos. Lahat alam ng ating pong Panginoon.
Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi linghid. Sa mga naglilingkod sa Diyos, sa gumagawa sa gawain ng ating pong Panginoon, dahil ikaw ay isang born-again believer, sa lahat ng ginagawa mo para sa ating pong Panginoon, sabi ganoon ng banal na kasulatan, hindi ito lingid sa Diyos. Ito'y alam ng ating pong Panginoon. Amen? At meron pang sinabi ng banal na kasulatan, lahat ng bagay na ginagawa natin sa ating Panginoon, bibigyan tayo ng gantimpala ng Diyos. Kaya, ang encouragement ko sa bawat isa, huwag tayong magsawang maglingkod sa ating Panginoon dahil lahat ng ginagawa natin kahit sa tingin ng tao, ito'y maliit, ito'y kokonti. Kumpara sa kanilang ginagawa, kapatid, maliit man o malaki man, kokonti man o marami man ang iyong ginagawa sa ubasan ng Panginoon, kung ito'y ginagawa mo sa Kanya at ito'y alam ng Panginoon, lahat ng iyong ginagawa, kapatid, walang ibang magbibigay sa iyo ng reward kundi ang Diyos. Amen? It's an encouragement to each and every one of us. Hindi man kayo mapansin ni Pastor, hindi man kayo mabigyan ng reward ni Pastor, pero merong isang Diyos na alam ang lahat ng ating ginagawa. At bawat ginagawa natin para sa Kanya ay may kaakibat na gantimpala. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, tatanggap ka ng gantimpala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tuloy po natin. Sabi ka noon, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang ating isip. Pantakin niyo, pati laman ng ating isipan, alam ng Diyos. Alam niya yung iniisip mo. Alam niya yung mga plano mo. Minsan nga, nagpaplano tayo, akala natin yun na yung maganda, yun na yung mabuti para sa atin, pero meron pa parang mas mainam at mas magandang plano ang ating Panginoon. Kaya nga kung ganoon, kapatid, hindi lamang basta ikaw ay nagpaplano, kundi ilagak mo ang lahat ng iyong plano, lahat ng iyong gagawin sa ating pong Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at tiyak na itutumpak ng Diyos ang lahat ng iyong lakarin at pagtatagumpayin ka sa lahat ng iyong mga plano sa buhay. Sunod, ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Alam ng Diyos kung sino yung gumagawa at purong gumagawa. Ang lahat ng gawain ko'y parang iyong nalalaman. Amen. Di pa ako umiibig. Ito pwede nating isample sa ating pong pananalangin. Hindi mo pa biniligtas, sabi ng banal na kasulatan. Hindi mo pa sinasabi, ang iyong panalangin sa ating Panginoon, alam na ng Diyos. Bakit ka nag-aalala? Hindi mo pa nga sinasabi, hindi mo pa nga sinasambit. Wala pang lumalabas na mga kahilingan sa iyong mga labi, alam na ng Diyos, ano pa kaya pag sinambit mo? At sinampalatayanan mo? At hilingin mo sa pangalan ng ating pong Panginoon, di sigurado, tatanggap ka ng kasagutan sa inyong panalangin. Amen. Hindi pa ako umiimig, yaw aking sasabihin, alam mo na ng lahat iyon. Lahat ay hindi malilihim. Ika'y
laging kapiling ko. Amen. Mawalay man yung mga taong lagi mong nakasanayan, nakasama mo, katabi mo. Pero sabi ng Diyos, ako'y laging kapiling mo. Katabi mo oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Amen? Sino raw ang nag-iingat sa atin? Ang Diyos. Yung lakas na meron ng ating Panginoon. Sabi ganon, no? Dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunod. Dahil lagi natin siyang kasama, hindi niya hayaan ng bawat isa sa atin ay matutumba. Kung sakaling matumba man tayo, tayo ay kanyang aalalayan. Itatayo niya tayo, ibabago niya tayo. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. So, ganoon ang Diyos. Kilala niya tayo. Alam niya kung ano yung kanyang gagawin sa bawat isa po sa atin. Alam niya ang ating kalagayan. Alam niya ang ating problema. Alam niya yung sakit na meron ka. Alam niya yung alalahanin mo. At higit sa lahat, alam niya ang pangangailangan mo. Sabi ko sa katabi, kapatid, hindi ko man sabihin sa iyo ang mga nararanasan ko. Pati yung pangangailangan ko. Pero alam ng Diyos. Amen? Alam ng Diyos. At ito pa maganda. Ano ang sabi niya kay Philip? Bigyan mo sila ng makakain. Paupuin niyo sila sa damuhan. Sabi ni Jesus, inutos niya ito, ginawa niya ang bagay na ito para ipakita niya at patunayan niya sa kanyang mga alagad na alam niya kung ano ang kanyang gagawin. He knows what to do. Alam niyo kaya napapagod tayo? Kaya lagi tayong disappointed? Lagi tayong discouraged? Minsan gusto na natin huwag magpatuloy. Kasi sinasarili natin. Hindi natin makita na ang Diyos na ating sinasamba sa lugar na ito, hindi lamang niya alam ang ating kalagayan, hindi lamang niya alam kung sino tayo, anong laman ng ating isipan, anong laman ng ating puso. Hindi lamang niya alam kung ikaw ay nalulungkot at gusto mo nang sumuko. Ito ang maganda. Higit sa lahat, alam niya ang kanyang gagawin. Tayo na minsan, madalas, hindi natin alam ang ating gagawin. Kaya kung kani-kanino tayo lumalapit, kung kani-kanino tayo humihingi ng payo, humihingi ng tulong, humihingi ng suporta kasi hindi natin alam ang ating gagawin. Pero ang Diyos, tuwing meron siyang iuutos at ipagagawa, hindi lamang niya basta alam, kundi alam niya ang kanyang gagawin. Sa lahat na meron tayong kalalagayan, alam niya kanyang gagawin. He knew what to do. Bakit? Kasi He is a sovereign God. Siya ang ating dagliang tulong. Siya ang ating katagumpayan. Siya ang ating kagalingan. So, kung ganito ang Diyos na meron po tayo, hindi lamang niya tayo kilala, hindi niya lang alam
yung bawat kalalagayan natin, at higit sa lahat, alam niya ang kanyang gagawin. Alam niya kung kailan mo tatanggapin ang kagalingan. Alam niya kung kailan mo tatanggapin ang provisyon na magmumula sa Kanya. Alam niya lahat. Ano ang dapat natin gawin? Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Continue to put our trust unto Him. Sa Kanya lamang. Huwag sa tao. Huwag sa mga politiko. Huwag sa gobyerno. We need to put our trust unto Him alone. Ano pa? Na tayo ay naturingan na we are followers of Jesus. Kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya, mas nagtitiwala pa tayo sa tao. Alam niyo kapatid, para maipakita natin na tayo ay lubos na nagtitiwala sa Kanya, pag meron kang pinagdaraanan, dapat ang unang mong lalapitan, ang unang mong kakausapin ay ang Diyos. Pangalawa na lamang yung paglapit mo sa tao. Dahil matapos na ikaw ay lumapit una, makipag-usap sa Diyos, ipagkatiwala ang lahat ng bagay, ang Diyos ang magtuturo sa iyo, mag-guide sa iyo sa tamang tao na gagamitin ng Diyos upang masolusyonan ang iyong sitwasyon. Yan ay isang pagpapakita na tunay nga na we really putting our trust unto Him. Pag-inuna natin ang Diyos. Bago tayo gumawa ng anumang hakbang, unahin natin ang ating pong Panginoon. So, we need to trust Him. Pero, it's not easy to put our trust unto Him unless we know Him well. Amen? Hanggat hindi mo kilala ng lubusan ang Diyos, mahihirapan kang maglakad ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Kaya kailangan lumalim ang ating relasyon sa Kanya, lumalim ang ating pagkakilala sa Kanya. Di ba ganun din sa ibang tao? Hindi tayo basta magtitiwala sa Kanya hanggat hindi natin siya lubusang nakikilala. Pero tingnan nyo yung mga tao na mabilis magtiwala sa tao, hindi pa nila gaano kilala. First time pa lamang, na-engganyo sa magandang pananalita, nagtiwala, ipinagkatiwala ang kanilang resources. Anong nangyari? Na-scam. Naloko. Amen? Ganon din po sa ating pong Panginoon. Mailalanat lamang natin ang ating lubusang pagtitiwala sa Kanya pag tayo ay nagkaroon na ng malalim na relasyon sa Kanya. Malalim na pagkaunawa sa Kanya at pagkakilala sa Kanya. So, we need to know Him well. Kasi pag kilala natin siyang lubusan, wala tayong problema sa ating pagtitiwala sa Kanya. Amen? Di ba, tingnan niyo po ang isang anak na grabe yung kanyang pagkakilala sa kanyang ama. At dahil kilala niya ang kanyang ama, hindi siya natatakot na ilagak niya ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa kanyang anak. Narinig niyo na yung isang kwento. Na meron isang anak, sinabihan ng tatay, anak, tumalo ka. At huwag ka mag-aalala, pag tumalo ka, sasaluhin kita. Alam niyo yung bata, hindi nagdalawang isip tumalon at hindi nga siya nagkamali, sinalo siya ng kanyang ama. Pero sa atin, siguro kung sasabihin ni pastor, Matt, tumalon ka diyan.
Ano, pastor? Tatalon ako? Ang taas-taas. Tapos titignan niya pa, si pastor ang payat-payat, kaya niya kaya akong saluhin. Posible yun. Ano? Posible na ganoon ang isipan ni Matt pag hindi niya ako gaanong kilala. Pero pag nasubukan na niya na hindi ko siya pababayaan, na gagawin ko ang lahat para maingatan siya, hindi siya mahirapan magtiwala sa akin. Ganon din po sa ating pong Panginoon. Once na naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, once na naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay, yun ang magtutulak sa iyo para ilagak mo ng lubusan ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Dahil naranasan mo na minsan ikaw ay iningatan ng Diyos, na minsan ikaw ay sinamahan ng Diyos, na minsan ikaw ay niyakap ng Diyos, na minsan ikaw ay sinagot ng Diyos sa iyong panalangin. So, to be able to put our trust unto Him, kailangan makilala muna natin siya ng lubusan. Sumunod, kailangan manatili tayo sa Kanya. The more na tayo ay nananatili sa Kanya, the more na nakikilala natin siya na lubusan. The more na nananatili tayo sa Kanya, nagiging matatag tayo, nagiging matibay po tayo. Anong sabi po ni Jesus sa Kanyang mga alagad? Sa John chapter 15 verse 7. Sabi na, remain in me. Sa ibang translation, stay with me. Be connected to me. Di ba nung nakaraan, napanood ko yung missionary ni Precious. Yung life in the vine. Magkakaroon ka ng buhay mula sa puno kung ikaw na sanga ay nakadugtong sa Kanya. If you remain in the vine, if you are connected on the vine. Pero yung sanga na hindi nakakonekta doon sa puno, ano ang nangyayari? Ito'y malalanta, ito ay matutuyo, ito'y mamamatay, at wala nang magiging pakinabang. Pero ang isang sanga na nakadugtong sa puno, ang kanyang dahon magiging luntian, sa panahon ng pamumulaklak, siya'y mamumulaklak, sa panahon ng pamumunga, siya'y mamumunga. Because there is life in the vine. But to be able to experience that life in the vine, you and me, we need to remain connected in Him. Gusto mo ng buhay? Isang buhay na masaya, isang buhay na payapa, isang buhay na kasiya-siya, isang buhay na matagumpay, isang buhay na pinagpala. Remain in Him. Yun ang sabi ni Jesus, remain in me. And then pangalawa, remain in my words. Saan tayo mananatili? We need to be connected not only in Him, but also in His words, in His promises, sa mga pangako ng Diyos. Dahil all the promises of God are yes and amen. Ibig sabihin, totoo ang lahat ng pangako ng Diyos. Pag sinabi niya, gagawin niya. Sabi mo sa katabi, kapatid. Pag sinabi niya, gagawin niya. Kaya huwag kang mag-alala.
Pag sinabi niya, I will help you, tutulungan ka niya. Pag sinabi niya, I will give you peace, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Pag sinabi niya, I will heal you, bibigyan ka niya ng kagalingan. Pag sinabi niya, I will provide your needs, siguradong ipoprovide niya ang iyong pangangailangan. Pag sinabi niya, huwag kang matakot, kapatid, huwag kang matatakot dahil bibigyan ka niya ng tapang. Aalisin niya anumang takot. Aalisin niya anumang pangamba. Huwag kang matakot sa sinasabi ng tao. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. As the Word of God says, heaven and earth will pass away, but His words will remain forever. Remain in Him, remain in His words. Alam nyo, itong isang paborito kong word na ito ay hindi nawawaglit sa akin. At sana kumapunta, lagi ko pong idinideklara itong word na ito. At itong word na ito, pag talagang ninamnam natin, mineditate natin, isinapamuhay po natin, magmamanifest sa ating po mga buhay. Kung gaano kahalaga, kung ano ang magiging epekto sa buhay po natin, not only if we remain in Him, but His words will remain in us, at ang Kanyang salita mananatili sa atin. Pag ang salita ng Diyos ay minahal natin, pag ang salita ng Diyos ay lagi natin binabasa, pag ang salita ng Diyos ay lagi natin pinapakinggan, pag ang salita ng Diyos ay lagi natin minemeditate, pinagbubulay-bulayan. At maging si Haring David, na napakatagumpay sa lahat ng bagay, na kung titignan mo, wala na siyang hihilingin pa sa ating pong Panginoon. Pero nung simulan niyang isulat ang aklat ng awit o ang aklat ng salmo, wala siyang unang binigyang diin, kundi ang salita ng Diyos. Sabi nga naman, Psalms 1, chapter 1, verse 1 to 3. Anong sabi ng salita ng Diyos dyan? Sabi nga lang, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor sit in the seat of mockers, but his delight is in, ano raw? Where his delight is in the law of the Lord. Sa ibang translation, the law of the Lord is the word of God. His delight is in the word of the Lord. He meditates day and night. Gaano raw kadalas niya pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos? Araw at gabi. Kapatid, pag ang problema mo, ang sitwasyon mo, yung sakit mo, yung pangangailangan mo, ang lagi mong iniisip, pinagbubulay-bulayan, araw at gabi, maiinis ka, malulungkot ka, mag-aalala ka. Amen. Pero pag ang salita ng Diyos, ang Kanyang pangako, ang lagi mong pinagbubulay-bulayan, iniisip, araw at gabi, magkakaroon ka ng pananampalataya, magkakaroon ka ng pag-asa. Amen? At higit sa lahat, sasaya ang iyong buhay, hindi ka matatakot, hindi ka mag-aalala, dahil alam mo na ang salita ng Diyos ay totoo. Sabi po ng banal na kasulatan, walang isa mang salita ng Diyos na mahuhulog sa lupa na hindi mangyayari ang Kanyang kalooban. Amen? So His words, He meditates day and night. At ano raw ang mangyayari sa Kanya? He is like a tree planted by the river.
Okay? Tingnan niyo po, nung wala pa yung mga flood control dyan, ang mga nakatanim, mga puno, mga kauhayan. Okay? At yung mga puno, mga kawayan, dahil nakatanim sila, nakatayo sila, doon sa tabi ng ilog, makikita mo buhay na buhay. Amen? Eh ngayon, wala nang kabuhay-buhay. Buhay na buhay. Ganon din po ang bawat isa sa atin. Pag tayo ay laging nagbabad sa salita ng Diyos, ikaw at ako ay magkakaroon ng buhay. At hindi lamang basta buhay, kundi isang buhay na kasiyasiya, buhay na kaaya-aya. Sabi ko sa iyo kapatid, isang buhay na kasiyasiya, hindi na kasimangot. Isang buhay na kaaya-aya. Because of the word of God. Dahil sa salita ng Diyos. He is like a tree planted by the rivers. Its leaf does not wither. Ang kanyang dahon daw ay hindi malalanta. Tignan mo nga mukha na yung katabi. Ano yan? Masaya. Amen. Alam mo, kahit hindi mo make upan yan, pag nagmamanifest ang kabutihan at presensya ng Diyos, makikita mo, nag-glow yan. Amen? Pero kapatid, pag kulang ka sa salita ng Diyos, kulang ka sa pangako ng Diyos, kahit make upan mo pa yan. Amen? Kita pa rin yung kalungkutan. Dama mo pa rin ang pagkaalala. Sabi niya doon, his leaf does not wither even when heat comes. Kahit dumating daw ang pagsubok, problema sa iyong buhay, hindi ka maapektuhan. And then sabi niya doon, it will bear fruits in season, and whatever he does, he shall prosper. At ano man daw ang kanyang gagawin, siya magtatagumpay, at siguradong siya'y mamumunga sa kapanahunan. Alam niyo po, sa ating mga mananampalataya, in good times or in bad times, lalabas at lalabas yung bunga ng pagiging mananampalataya po natin. No? Dahil lagi tayong magtitiwala sa Diyos at panghahawakan natin lagi ang kanyang mga salita. Mga kapatid, maliwanag ang pangungusap ng Diyos sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Una sa lahat, huwag tayo maging kagaya ng Philip. Nung may sinabi ang Diyos sa kanya, ang nakita niya kaagad yung pangangailangan, ang nakita niya kaagad yung halaga, ang nakita niya kaagad kung ano yung kakulangan, ano yung wala sila. At minaliit nila yung kayang gawin ng Diyos. Actually nga, araw-araw kasama nila si Jesus. At ilang beses na nilang nakita kung paano maghimala ang ating Panginoon. Kung paano yung mga pilay, mga lumpo nakakalakad, yung mga bulag nakakita, yung mga pipi nakakapagsalita, yung mga bingi nakakarinig, yung mga inaalihan ng masamang espiritu nakakalaya. Nakita nila lahat yun. Pero biglang doon sa sitwasyon na yun, nawala yung kanilang pagtitiwala kay Jesus. Alam ko minsan para tayong si Philip. Pag meron na tayong pinagdaraanan, tinitingnan natin yung kakulangan. Tinitingnan natin yung shortage na meron po tayo. Ay, hindi sapat. Ay, kulang. Minsan titingnan natin, saan ako mabuhat? Saan magmumula yung provisyon na aking inasa? Tandaan mo kapatid, hindi bulag ang Diyos.
Alam ng Diyos ang lahat ng iyong kalagayan. Alam ng Diyos kung anong sitwasyon mo. Gaya ng sinabi mo kanina, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating mga magulang, kilala na tayo ng ating Panginoon. At alam niya, na pag ikaw ay nagkaedad ng ganito, meron kang pagdaraanan. At alam niya rin, na pag ikaw ay nagkaedad na nito, mararanasan mo ang pagpapala ng ating Panginoon. Alam niya. Kasi siya ang nagdisenyo ng bawat buhay po natin. Kaya kung titingnan nyo, hindi tayo pare-parehas ng buhay. Hindi tayo pare-parehas ng kalalagayan. Hindi tayo pare-parehas ng mga pagsubok na pinagdaraanan. At hindi rin po pare-parehas ang ating pong paglago. Pero, ito ang maganda. Meron tayong iisang Diyos na merong akda ng ating pong buhay. Alam niya ang simula, gitna at dulo ng ating pong buhay. Amen? Kaya nga, huwag kang mag-alala. Sa anak mo, huwag kang mag-alala. May idinisenyo at merong dakilang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Sa asawa mo, huwag kang mag-alala. Sa magulang mo, sa anak mo, huwag kang mag-alala. Kung gaano tayo kakilala ng Diyos, kilala din sila ng ating Panginoon. And Jesus said to Philip, He said these words to prove Him that I knew what to do. Na mula sa isang batang lalaki na merong baon na 5 tinapay at 2 isda. Kung tayo, yung nasa kalalagayan ng mga tao dito, sasabihin din natin, ano ang magiging epekto nito, 5 tinapay at 2 isda? Kapapiranggo. Kung sa akin lamang yung 5 tinapay, kulang pa. Yung 2 isda, lalo na ang hilig ko sa isda. Kaya nga minsan, binabantayan nila ako pag lalo na kung ang ulam namin tuyo. Kung kayo siguro, 1, 2 lang, ako minsan 5. Kulang talaga. Pag isang tao lang yung 5 tinapay, ng 2 isda. Yun ang nakita ni Philip, yun ang nakita ng mga alaga. Pero huwag niyong kakalimutan. God knows what to do. Ang gawin lamang natin, lahat ng alalahanin natin, lahat ng bagay, ibigay natin sa kamay ng Diyos. Once na ang mga bagay na ito ay nasa kamay ng Diyos, doon magsisimula ang himala. Doon magsisimula ang milagro, ang multiplication, ang increase. Doon magsisimula ang iyong kagalingan, ang kasagutan ng iyong mga panalangin pag ito ay ibinigay mo na sa kamay ng ating Panginoon. Kaya nga, nung sabi ng ating Panginoon, nung sabi nila, meron dito 5 tinapay at 2 isda na baon ng isang batang lalaki. Sabi ni Jesus, ibigay niyo sa akin. Nung mahawakan ni Jesus, ano ang una niya ginawa? Itinaas niya at siya nagpasalamat sa Diyos. Kapatid, walang blessing, walang multiplication pag ikaw ay reklamador. Pero pag ikaw ay lagi nagpapasalamat sa Diyos, na kahit sa tingin mo, kukunti hindi sapat, pero ikaw ang puso mo ay lagi nagpapasalamat sa Kanya, kapatid, merong himala na mangyayari. Merong increase at multiplication na mangyayari if you learn and if you understand
the power of thanksgiving. Ang problema sa atin, pag maliit, nagre-reklamo tayo. Pag meron ng marami tayo, hindi naman tayo makapagpasalamat. Kapatid, ang itinuturo sa atin ng Panginoon, kung konti o marami, wala o meron, patuloy na magpasalamat sa Kanya. Dahil ang lahat na meron po tayo, lahat ng tatanggapin natin ay magmumula sa Kanya. God knows you and God knows what to do. Tayo po tumayo at tayo po manalangin sa Diyos. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. At sa oras na ito, sa ating po paglapit sa Kanya, ituon mo ang iyong isipan, ang iyong paningin sa Kanya. Huwag mong intindihin ang iyong katabi. At sa oras na ito, sa iyong paglapit, lumapit ka ng punong-puno ng pananampalataya. At angkinin mo ang salita ng Diyos na iyong napakinggan sa umagang ito. Ang salitang kilala ka ng Diyos at alam ng Diyos ang Kanyang gagawin. Hallelujah. Kapatid, sa oras na ito, ano man yung dinadala mo, ano man yung mga nasa balikat mo, nasa puso mo, nasa isipan mo, ano man yung nagpapabigat sa iyo, ano man yung sitwasyon mo, ano man yung kalalagayan mo, kapatid, ibigay mo sa Diyos. Ang Kanyang kamay ngayon ay nakaunat sa atin sa mga oras na ito. At handa niyang tanggapin ang anumang bagay na ibibigay mo po sa Kanya. At habang ibinibigay mo po sa Kanya, magpasalamat ka. Magpasalamat ka sa Diyos. Sa kasagutan ng iyong panalangin, magpasalamat ka sa increase at multiplication na Kanyang gagawin. Magpasalamat ka sa kagalingan na Kanyang gagawin. Magpasalamat ka sa kapayapaan at kagalakan na Kanyang ibibigay sa iyo. Magpasalamat ka. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso. Nabagamat, Panginoon, marami kaming pinagdaraanan. Marami kaming mga sitwasyon na malulungkot, mabibigat. Mga sitwasyon, Panginoon, na nakapagpapahina sa aming pong pananampalataya. Pero salamat, Panginoon, kilala mo kami. Alam mo, O Diyos, ang lahat ng aming kalalagayan, lahat ng aming pinagdaraanan. Alam mo, Panginoon, dahil kilala mo kami. Alam mo rin, O Diyos, kung kami ay nahihirapan na. Alam mo rin, Panginoon, O Diyos, kung kami ay gusto ng sumuko, gusto ng huminto. Pero salamat, Panginoon, hindi lamang kilala mo kami, kundi alam mo rin kung ano ang iyong gagawin sa aming pong kalalagayan. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, aming inilalagak sa iyo ang aming pananampalataya. Ang aming pagtitiwala, O Diyos, sa iyo namin inilalagak. At sa oras na ito po, Panginoon, iunat mo ang iyong mapaghimalang mga kamay. Hipuin mo ang iyong mga anak sa oras na ito po, Panginoon. Oh God, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aking idinideklara, O Diyos, at inire-release ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. In the name of Jesus, I release the healing power of God upon your
In the name of Jesus, receive your healing right now. At sa oras na ito, I declare and I decree, open the heaven sa iyong mga anak, Panginoon. Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos. Tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Tanggapin mo ang provisyon ng Diyos. Na mula sa araw na ito, hindi ka na magkukulang. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat na naguguluhan, nagugulmihanan, natatakot, sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya. In the name of Jesus. Sa mga nanghihina, tanggapin mo ang kalakasan na nagmumula sa Diyos. Sa nawawalan ng pag-asa, tanggapin mo ang pag-asa na nagmumula sa Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, patuloy, Panginoon, na ingatan mo ang bawat isa, pagpalain mo ang kanilang buhay. Ama, maraming salamat. Kilala mo kami. Wala kaming may tatago, wala kaming may liligid sa iyo. Kaya, O Diyos, patuloy po namin isinusuko ang aming buhay sa iyo. Ang buhay na meron kaming pag-aari mo po, Panginoon. Kaya sa oras na ito, O Diyos, minsan pa, tanggapin mo, O God, ang aming pong buhay. Amin pong ipinagkakatuwala sa iyo. Minsan pa, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hayaan mo ng mga salita mo na amin pong napakinggan at tinanggap ang patuloy na magpalakas at magbigay ng kakayanan sa bawat isang mga anak mo na magpatuloy na maglingkod sa iyo at sumunod sa iyo. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila at pagsamba sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi